Madaming OFW ang, let's say, na-addict or nagiging dependent sa mga BNPL apps. Actually, okay lang naman kung namamanage mo ng maayos yung finances mo, pero kasi ito yung nagiging cause ng mismanagement ng finances mo or nung sinasahod mo dito sa Saudi. So ito yung ilan sa mga signs na mismanagement ka na sa sinasahod mo. Una na dyan is yung pang araw-araw na essentials. Kung naka-BNPL app na yan, yung pagbili mo ng groceries, bills, pamasahe, so it's a bad sign na. Kung multiple BNPL apps pa, so maliban sa isang installment is naghahanap ka pa ng iba pang mga BNPL apps para matugunan pa yung mga iba mo pang gusto or luho, so it's a bad sign na. Ito yung pinakamarami and ito yung sa akin isa sa pinakamalala. Once na nade-delay ka kasi sa pagbayad ng BNPL app mo, may additional fee pa yan. And yung thought lang na nade-delay ka, ibig sabihin na may mismanage ka na dun sa sinasahod mo. Kasi dapat bago mo kunin yung isang item bilang installment, dapat alam mo kung mababayaran mo, dapat hindi ka nade-delay. Impulse buying. Kung ginagamit mo yung BNPL app para sa mga luho mo or kaya bigla mo lang nakita na nag-discount tapos kukunin mo na kagad. So hindi siya planned purchase. So it's a bad sign na rin. Tapos no emergency fund. Kung umaasa ka na lang sa BNPL app para mabili yung mga biglaan, so kasi dapat meron tayong ipon, tapos meron pa tayong emergency fund just in case na magkaroon ng tayong emergency. Yun yung hugutan talaga dapat natin ng pera. Pero kung iaasa mo yun sa BNPL app para ma-sustain yung ganung emergency, so it's a bad sign na. Cycle of dependency. Kunyari, na-delay ka na nga last month, tapos madedelay ka na naman ngayon. Ibig sabihin lang yan, mismanagement ka na ng finances mo. Lalo na kung luho lang naman yung laman ng cart mula dun sa previous, pati sa sitwasyon na hinaharap mo ngayon. Responsible use. So sa mga planned big ticket items, so kunyari pag bibili ka ng mamahaling bagay, i-check mo muna sa sarili mo kung kaya mo bang bayaran yung mga susunod na buwan. Kasi sa una kasi pwedeng may ipon ka para pang bayad doon or pang down sa unang installment, pero i-check mo rin yung sarili mo kung mababayaran mo yung susunod na 3 buwan or 2 buwan. I-check mo din kung ilang porsyento ng sinasahod mo yung installment niya. Baka naman mamaya 30% ng sinasahod mo yung bayad sa bawat installment. Kasi kung consider mo yung sinasahod mo eh. So, 'di ba? Let's say 20% padala sa Pinas or 30. Baka mamaya ilang percent nila yung matitira para sa iyo. Tapos ilalabas mo pa yung mga installment mo. So, kakayanin ba ng matitira sa iyo yung mga gagastusin mo sa isang buwan? Minsan kasi psychologically, pag nakakita tayo ng pera, ang sarap gastusin. Tapos akala natin, kaya natin bilhin lahat. So yun pala, pag nagastos na natin yung mga gusto nating bilhin, pero hindi naman natin kailangan, pag tinignan ulit natin yung mga matitira dun sa sahod natin after ng expenses, sobrang liit na pala. Ito naman yung pinaka-marerecommend ko. Kaya hindi ako nagpo-post ng mga BNPL app masyado kasi mas nakatuon ako sa pag-save ng pera. Kasi dapat minamaximize natin kung magkano naman yung sinasahod natin dito sa Saudi. Ito, lagi kong pinopost yung mga bank offers ng mga digital wallets, ng mga major banks, dun sa mga online shops. Ang maganda kasi, pag may bank offer, may discount na mangyayari dun sa gusto mong bilhin. Kunyari, imbis na 600 real, 500 na lang yung babayaran mo. Lalo na pag cellphone. Kasi pagdating sa mga BNPL apps, so bibilin mo siya ng buo, tapos hahatiin lang niya yung presyo nun. Hindi katulad ng mga bank offer na magdi-discount siya dun sa bibilin mo. Kunyari 20%, maximum of 100 real. So ganun yung mangyayari. So ito yung sinabi niya, bakit mas maganda ang bank offer kaysa BNPL? Totoong discount, bank promos. Minsan may 0% installment or cashback o kaya straight discount. Yung straight discount yun yung explain ko kanina. Next naman is walang hidden fees. Sa Saudi naman yung mga BNPL apps wala namang hidden fee. Hindi pala. Din man siya hidden kasi nakapaskil naman dun eh. Pag gagamitin mo isang BNPL app sa Saudi, may additional fee na let's say 25, 30, depende dun sa amount na gagawin mong installment. Ang problema pa kasi doon pag na-delay ka, so may additional kang babayaran.
So imagine, dito sa pag-avail mo ng bank offer, na bawasan yung babayaran mo, pero dun sa installment, lolobo lalo na pag na-delay ka pa. So isipin mo, kung i-compare mo yung sarili mo na, kunyari may dalawang tao, pareho ang sahod, isa nag-BNPL, yung isa naman nag-avail ng bank offer. So kunwari ang sahod nila pareho is 2,000. Yung isa gumagastos ng malaki dahil napupunta sa mga late fees o kaya additional fee pag nag-avail ng BNPL. Pero pagdating naman sa isang OFW na nag-avail ng bank offer, mas lumalaki yung natitira sa sinasahod niya dahil sa pag-avail ng mga bank offer. Imbis na, yun nga, 600, nagkakaroon siya ng discount na 100 reals. So, ganun. Next naman is reward points and perks. Ito naman hindi nag-a-apply dun sa mga digital wallets eh. Kasi pagdating sa mga digital wallets, may mga libre silang digital card which is pwede natin gamitin or mag-hunt tayo, pang-hunt sa mga bank offer na nasa online shops. Katulad ng sinabi nga pala dito, yung BNPL, hati-hati ng bayad pero walang totoong discount. Which is totoo naman. Kung magkano binayaran mo, yun pa rin. Hinati-hati lang. Tapos kung may extra fee, madalas may additional fee bago mo i-avail yung BNPL app. Tapos may late fee pa yan, so patong-patong. Hindi katulad ng bank promos, legit na savings. Kung hindi urgent, maghintay ng bank offer para sulit at safe. Actually, ito totoo to. Kailangan mo talaga ng pasensya, mahabang pasensya para ma-avail yung gusto mong bilhin. Kasi dapat i-consider mo din na importante ba yon o luho lang. Kasi kung luho lang, pwede yan maghintay. Yan yung ginagawa ko dito. So, kasi ako naman nag-open ako ng, di ba halos lahat ng digital wallets meron ako. Tapos lahat ng digital cards niya kinuha ko. Kasi libre lang din naman. So, kung sino yung mag-bank offer sa online shop na, let's say, sa noon, i-check ko kung may digital wallet na nag-bank offer doon, yun yung gagamitin kong ATM card sa pagbili para meron akong makuha discount. Okay, so punta tayo sa mga digital wallets. Dito sa Saudi, maraming digital wallets yan. Tapos, libre yung pagbukas niya ng account. So, ang kailangan mo lang is install mo yung app tapos mag-register ka na. Make sure lang nakahanda yung Nafat app mo o kaya AppShare app para in case na magkaroon ng verification is makapag-proceed ka sa registration. Tapos yung mga digital wallets natin is halos lahat sila may digital card. Hindi mo kailangan kumuha ng physical ATM card nila kasi unang-una yung mga phones naman natin is may NFC. Install mo lang yung MadaPay app para tapos ipasok mo doon yung card details nung ATM card nung digital wallet na ginawa mo. Tapos ayun, para yun ay ipambabayad natin sa mga tindahan. Tapos kung dito sa mga online shop, yun yung gagamitin natin pambayad para ma-avail natin yung bank offer na yan. Ito pa nga pala, pagdating sa SIM network, kahit anong SIM card na meron ka, pwede mo lahat buksan ng digital wallets. Hindi siya nagre-require ng, let's say, sa STC Bank. Hindi siya nagre-require na STC dapat ang SIM card mo. Kahit Mobily, pwede ka magbukas ng STC Bank. Ganun din sa MobilePay app. So sa MobilePay app, kung STC yung SIM card mo, pwede ka pa rin magbukas ng MobilePay. Kasi kung iisipin mo rin naman, wala naman Al-Raji SIM card. Hindi ka naman hinanapan ng Al-Raji SIM card para makagawa ka ng Al-Raji account. O kaya yung YourPay. Wala naman YourPay SIM card para makagawa ka na requirement para makagawa ka ng YourPay. Basta install mo lang yung account, yung app, tapos mag-register ka na. Tapos, ayun, kung sino yung magkaroon ng bank offer, pwede natin gamitin yun para ma-avail natin yung discount.